sama daw ako sa kanya, ay sama daw ako sa ano, pag-aresto sa kanya. Sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin, kung wala po akong lakad nung araw na yun, sasamahan ko talaga, no? Tapos, kung magpapakita siya, no? Pero nakita niyo yung grabing nervyos ngayon pa lang, no? Kaya I doubt kung haharapin niya yan. Magtatago yan. Gagawa ng paraan yan. At ito kasi, ang problema dito sa ganong eksena, kung halos nagmamakaawa siya, halos sa grabing takot niya, pero kung maalala ninyo, nung siya ay PNP chief, di ba? Kung ano-ano ang kasigaan ang sinasabi niyan, talagang naghahari-harian sila. No? Ganun siya. Sagot ko kayo. Parang, sagot, pag nanlaban, barilin nyo. Pagka ayaw lumaban, palabanin nyo. Ganun yung mga hirit. Siga-siga. Parang yung pagpatay ng tao, parang pagpatay lang ng manok. Ganun ang ginawa nila. Tapos ngayon, ito na ngayon, singilan na. Grabe naman ang takot, no? Kaya sige, antabayanan na lang natin pag dumating nga yung warrant. Again, ulitin natin, while it is true na dahil hindi na tayo membro ng ICC, ay hindi na automatic na yung police forces natin ay implement yung warrant nila directly. Pero since ang ICC may cooperation agreement with Interpol at ang Interpol meron tayo international agreement with them, kaya obligado tayong i-fulfill yung international agreement na yon. So kamakailan nga, humingi tayo ng tulong sa Interpol para sa pag-aresto ni Tebes. Kaya magre-reciprocate. Pag sila naman ang naghingi ng tulong sa atin, obligado tayo. No? Kahit i-research po, i-google po ng mga viewers natin yung Interpol, makikita nila, nandoon yung ICC, pag humingi sila ng red notice, nag-request sila ng assistance, tutulungan ng Interpol ang ICC. Yun yung loophole na hindi nakikita nitong mga maka-Duterte, no? At ang Duterte camp. Kasi nung nag-withdraw sila, akala nila it would be enough. And even that, kahit nag-withdraw tayo dyan, maliwanag ang Korte Suprema, sinasabi na may jurisdiction yung ICC noong mga panahon na miyembro tayo. 2011 hanggang 2019. Kaya ano na to, kompleto na yung jurisprudence. And ito pa yan. Meron tayong Republic Act 9851. Ito yung batas na nagde-define ng genocide, crimes against humanity, etc. Doon sa Section 17, doon sa jurisdiction, nakalagay doon that the Philippine authorities may surrender persons na akusado sa international court, no? Na ng mga gumawa ng krimen, ng crimes against humanity, etc. So maliwanag, meron tayong batas na nag-authorize sa gobyerno na isurrender kung sino man ang inaakusahan ng crimes against humanity ng isang international court, no? Again, pwedeng i-google yan ng mga nanonood sa atin, Republic Act 9851, no? Section 17, jurisdiction, defined yun, pwede isuko. So yan yung mga ipe-prepare ng DOJ sa presidente, no? Yung Supreme Court decision tungkol dito sa issue na ito, sa jurisdiction, nung panahon na yon, at itong Republic Act 9851 that gives the president and the authorities na i-surrender, ay the power to surrender yung mga inaakusahan na citizens na ating bansa. So kung ano to, kompleto na ito plus yung international agreement pa with Interpol. So covered lahat ito. Syempre, doon sa party nila Duterte at nila Bato, kailangan nilang palakasin yung loob nila na ganito, hindi na tayo member, walang jurisdiction, etc. They can question that, no? Ako, paniwala ko, pag lumabas yung warrant, meron magpa-file sa kanila ng petition for TRO
sa Supreme Court para pigilan yung pagkilos ng Philippine National Police. So magdadasal na lang sila na bibigyan ng Supreme Court ng TRO sila. Kung bigyan man sila ng TRO para i-discuss itong issue na ito, mahirap pa rin yan. No? The clock is still ticking. So ito na mga kabanat, itong si Trillanes halos araw-araw umiikot. No? Araw-araw umiikot sa mga mainstream media para magpapa-interview. Hinahunting niya talaga dito si mga Duterte, yung mga kasamahan ni President Duterte, itong Senador Bato, President Duterte, at itong yung pananakot niya mga kabanat, itong kaso daw sa ICC na si Senador Bato de la Rosa daw ay nanginginig na sa takot, no? Halos kulang na lang sasabihin niyan, naiihi na sa pantalon itong si Senador Bato de la Rosa. Yun ang birada niya dito sa interview, sa interview niya sa Politico, no? Politico na page. Sinabi niya nga pa dito, no, kung hindi lang daw siya busy, no? Wala daw siyang lakad, baka sumama daw sa pag-aaresto kay Senador Bato de la Rosa. Kasi meron na daw warrant of arrest itong ICC para handa na daw ihulihin itong Senador Bato de la Rosa at President Duterte at iba pang mga kasama doon sa kinasuhan. Tandaan nyo, itong issue na ito, yung kinaso kay President Duterte kay Bato, doon yun sa issue ng war on drug. War on drug lang talaga. Ibig sabihin, parang may kinalaman sa droga itong pag-aaresto kina President Duterte at Senador Bato de la Rosa doon sa issue ng ICC. Tapos may mga siya dito. So gusto ko ipapanood muna ba may na tayo magko-comment. So panoorin niyo ito. Ito. Sama daw ako sa pag-aresto sa kanya. Sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin, kung wala po akong lakad nung araw na yun, sasamahan ko talaga, no? Tapos kung magpapakita siya, no? Pero doon pa lang kung wala daw siyang lakad sa araw na yun, sasamahan talaga siya. So ano ba yung warrant of arrest ba ng ICC talagang nandito na sa Pilipinas, no? At parang ba't sinabi niyang si Senador Bato de la Rosa nagtatago? Nandiyan naman sa Senado Pwede naman diyan pupuntahan kung gusto talagang hulihin kung talagang gustong hulihin ng ICC. Nandiyan naman talaga no? Ang sa akin lang kasi mga kabanat, ang question ko diyan, kapag ginawa nila itong paghuli kay President Duterte at Bato, mawawalan ng kapangyarihan yung tinatawag na kumbaga nananaig yung drug lord dito mga kabanat. Kapag nangyari ito, kinulong nyo si Senador Bato de la Rosa, President Duterte, kasi ang issue niya ay war on drug, no? Lumalabas na nagtagumpay yung mga drug lord. Kasi ito, kapag nangyari ito, ang susunod na presidente matatakot na galawin itong ipinagbabawal na gamot. Dapat nito, kung mangyayari man ito mga kabanat, hayaan na yung droga sa ating bansa. Huwag nang pakialaman. Yun ang mensahe na nagpapahiwatig nito. Huwag nang pakialaman yung droga sa ating bansa. Hayaan nyo nang magbaha dyan sa bansang Pilipinas. Ito yung mensahe ng issue na ito kapag naikulong itong si Kasi anong gagawin nyo? Dakip lang kayo. Andiyan naman pa. Kasi wala akong nakitang masama talaga doon. So itutuloy natin ito. Nakita niyo yung grabing nervyos ngayon pa lang, no? Kaya I doubt kung haharapin niya yan. Magtatago yan. Gagawa ng paraan yan para. At ito kasi ang problema dito sa ganong eksena, kung halos nagmamakaawa siya, halos grabing takot niya. Pero kung maalala ninyo, nung siya ay PNP chief, di ba? Kung ano-ano ang kasigaan ang sinasabi niyan, talagang naghahari-harian sila. No? Ganun siya sagot ko kayo. Parang, pag nanlaban, barilin nyo. Pagka ayaw lumaban, palabanin nyo.
Ganun yung mga hirit, ano? Siga-siga. Parang yung pagpatay ng tao parang pagpatay lang ng manok, ano? Ganun ang ginawa nila. Tapos ngayon, ito na ngayon, singilan na. Grabe naman ang takot, no? Kaya sige, antabayanan na lang natin pag dumating nga yung warrant. Ikaw na nagsabi niyan, Senator, no? Yung mga dating pahayag. Kasi naalala ko din yung mga dating pahayag ni dating Pangulong Duterte. Nasagot ko rin kayo, parang gano'n. Sige, kahit ako makulong, para wala sa inyo makukulong, parang gano'n. Itong mga dati nilang pahayag, kasama rin po ba yan sa inyong, sabi niyo nga, meron kayong mga private information. Kasama rin ba yan sa mga sinasabing testimonya through media or through press con or through, alam niyo na, sa publiko na binagbabanggit nila? Kasama po ba yan sa ICC? Yung crimes against humanity, kahit nga walang public pronouncement yung mga heads of state, for as long as may widespread and systematic killings, tapos yung presidente ay walang ginawa para pigilin yun. in action? Wow. Dito, mga kabanat, no? Medyo, alam mo, wala talaga kung, sa totoo lang, pinakita ko lang sa inyo yung video na ito. Pero para sa akin, itong si Trillanes, wala talagang, ako, inis na inis ako, walang kwentang tao ito Pasensya na sa mga supporters ni Trillanes. Kasi, mula nung nakaupo ito sa Senado, wala akong nakitang may nagawa itong matino nang napagiging senador. Since D1 kasi mga kabanat, no? Since D1, simula nung tinanggihan siya ni President Duterte na maging kasama. Kasi pumunta ito sa Davao itong si Trillanes gustong gusto niya kasi si President Duterte ang magiging presidente niya. Gusto niya maging vice o ibig sabihin magtandem sila. Tapos tinanggihan siya ni President Duterte. Doon na bumaliktad yung mundo ni Trillanes at wala nang ginawa nung senador siya, birada ng birada kay President Duterte. Until now na si President Duterte ay nakaalis na sa pwesto. So parang mayroong isang malaking tao na pumupundo kay Trillanes dito mga kabanat. Wala. Sa akin kasi yung ICC na yan, alam niyo kung pinatulan ito ng ICC itong issue na ito, masasabi ko mga kabanat, isang katangahan, no? Namumukhang tanga, no? Kumbaga itong ICC na ito kulang sa utak mga kabanat. Yan ang ko dyan. Alam niyo kung bakit alam naman natin dami nagsasabing mga matatalino, papasok lang yan ng ICC sa ating bansa kapag nakita nila na yung katarungan sa ating bansa ay hindi na umiiral. Ibig sabihin yung mga judiciary sa ating bansa hindi na umiiral, kumbaga palyado na. So nakikita naman natin na gumagana naman sa katunayan, no? Anong sinasabi ni Trillanes, kasi tulog itong si Trillanes, sarap ito nakakainis lang Napakaraming pulis ang nakukulong diyan na gumawa ng kabalastugan, no? Ang gusto niya kasi si President Duterte talaga yung hahabulin. Ang ganito ka lutang itong Trillanes na ito. Nakakalungkot Nakakatakot. Ang isa sa mga nito, nakakatakot para sa kanya kung magiging senador ito pag gano'n ang ko. Nakakalungkot lang. Itong si Trillanes, ginagamit niya yung ganitong kaparaanan. Kunwari, dumidikit ito kay President Bongbong Marcos no? Kunwari, didikit siya. Kulang na lang sasabihin niya, President Bongbong Marcos, ipapasabakin niyo ako dyan sa pwesto niyo. Para kapag tumakbo ako ng senador, pwede niyo akong ikampanya. Yun, parang yun ang birada ni Trillanes Pero nakikita ko dito mga kabanat, ginagamit niya na itong issue na ito, no? Sa palagay niya, itong si President Bongbong Marcos kasi popular. Gusto niyang siraan itong mga Duterte. Una, parang mayroon itong malaking sa likod ni Trillanes Pumupondo, ika nga. Hindi ko naman sinasabing may katotohanan, pero sa tingin ko lang, ito yung observation ko o pananaw, na mayroong talagang nagdidikta dito kay Trillanes. Ang timing kasi ng paglabas niya no? Ang tagal na panahon itong nananahimik halos. Ang tagal talaga nung malapit ng filing of candidacy kasi by October magpa-file na ito. October, November, October ata, hindi ko magkakamali. Magpa-filing na ng candidacy for senator, no? Ang mga kailangan kasi may tumakbo ng 12 na senator. Itong si Trillanes timing ding lumabas. Ayan, no? Kita nyo? Pumuputak laban kay President Duterte, no? At Senador Bato de la Rosa. Yun ang
nakikita natin dito na motibo ni Trillanes yung pag-file ng tatakbo ito ng pagka-senador for sure, no? Hindi ko naman sinasabi ay for sure talaga, o hindi kaya itong ginagawa nila preparasyon ito for 2028. Try nilang i-demolish itong mga Duterte kasi kapag lalo na si Vice President, ang patutsada niya kasi mga kabanat, di ko lang siguro kung gusto niyo mapanood dito, puntahan niyo lang doon sa Politico, no? Politico page kasi nandoon yung poll interview. Mahaba kasi ito kasi baka mamaya makapiright sa'yo. So, ang sabi niya kasi dito, no? Ang ginagawa daw ito ng mga Duterte, lalo na nakaraan, nagkaroon ng rally. Ito daw, gusto daw ng Duterte na pawagsakin itong si President Bongbong Marcos, parang maiupo ng mga Duterte itong si Vice President Sara Duterte. Gusto nilang alisan ng kapangyarihan, o baga gusto nilang tanggalin, no? Ibaba sa pwesto itong si President Bongbong Marcos para ang maiupo daw si Vice President Sara Duterte. At sabi niya pa, ito daw si President Duterte ay nanginginig na sa takot. Palagay ko, hindi ko lang alam, si President Duterte matanda na no? Ilang step na lang yan, magpapahinga na yan no? Lalo na ngayon, nakikita natin si President Duterte halos hindi na makalakad, no? Inaakay na lang, medyo masakit ang tuhod na. Palagay ko, hindi na yan natatakot mga kabanat. Hindi ko lang alam kung saan kumukuha ng word si Trillanes na sinabi niya na ang problema kasi sa ating bansa yung mga ito Trillanes paratang ng paratang. Kasi tayo itong bansa natin parang may freedom tayo puro akusa, natin si Trillanes akusa kahit nakakasuhan niya ng libel ay nakakalusot pa rin. Kaya itong ginagawa niya, kaya binansagan itong si Trillanes kahol ng kahol, no? May masakit pa nga word niya, hindi ko lang gagamitin. May mga word pang ginagamit diyan laban kay Trillanes. Tira ng tira. Kaya nga kung panoorin natin yung live, no, dami nagko-comment na tumatahol ka na naman. Kasi itong si Trillanes, wala akong nakitang napatunayan ito. Nung nagiging senador ito, wala tong ginawa kundi hearing dito, Matobato, Las Cañas. Sa kanya yan 'di ba? Kasama yan si Dilema, no? Sige lang kaya ito, feeling ko tatakbo ito ng pagka-senador. Sana mga kabanat, tayo, hindi ko sinasabi na kung botohin niyo ito, botohin niyo, pero sa akin nakalungkot yung isang senador, isang taong gustong tumakbo ng mataas na katungkulan sa gobyerno, yung pagtakbo niya may panhalo ng panlilinlang, ay huwag nyo nang payagan na makaupo, no? Yung mga tumatakbo na walang ginawa kundi siraan yung kalaban niya, hindi yan mga kabanat, hindi maganda ehemplo. Hindi magandang ehemplo. Walang gagawing mabuti yan sa bansa natin. So, yan lang muna mga kabatang comment natin dito sa video ni Trillanes. Kung gusto niyo mapanood yung full video ay siguro andyan, no? Andyan sa Facebook page ng Politico kasi sa Politico ito galing. Na yan, nanginginig na daw sa takot itong Senador Bato de la Rosa, President Duterte at iba pang mga kasama na makakasuhan sa ICC. Ang inaantay na lang pala itong ewan ko lang kung may katotohanan itong sinasabi ni Trillanes, yung warrant of arrest daw ng ICC, inaantay na lang daw na ilalabas ng ICC para i-serve dito kay Bato at saka grabe, no? Feeling ko siguro nag-iisip na rin yung no? Ako, ang labo yan mga kabanat, ang labo yan masiserve. Kasi alam naman siguro ng ICC yung kanilang mandato no? Hindi naman siguro mga tangayan na once lang kung talagang gusto nilang pakialaman yung bansang Pilipinas, no? So yun lang muna mga kabanat natin video. See you next video.